Okay guys, welcome to another video. Nandito tayo ngayon sa bansa ng Italia and we're here in the city of Rome. Actually, kakarating ko lang kanina, like an hour ago. And nandito ako ngayon sa loob ng train papunta sa aking hotel. It's like 30 minutes lang papunta sa hotel ko. Actually, nag-decide lang ako na dito na lang gawin yung intro kasi medyo chaotic talaga yung biyahe ko kanina. Actually, first time ko lumipad from Luton Airport, hindi ko na-realize sobrang layo pala niya sa bahay. Nakita ko sobrang mahal ng Uber pero wala akong choice. So nakarating ako ng airport pang 6:30 na ng umaga. Pero yung flight ko is 9:15, so I had enough time pa naman. And so far smooth naman yung flight. Okay naman. We landed safely. Yung una ko napansin, sobrang convenient ng airport sa Rome. Malaki siya pero mabilis siya i-navigate, in fairness naman. Ito pala yung tinatawag nilang Leonardo da Vinci Express. So ito yung train which will take us from the airport of Rome to the city center. From the airport, I think mga 7 stops lang papunta dun sa hotel ko, and then I think 8 minutes walk lang siya. Ito pala yung ticket na nabili ko for this train. Ayan siya. So single journey ticket lang siya. Nabanggit ko lang kasi kanina dumaan yung inspector. So most of the time, nag-check talaga sila if it's sa train na. So they checked it. Tapos pag wala kang ticket na napakita o lagot ka, meron kang multa. Mapapansin nyo, may microphone na ako. Diba? Ayan. Kasi nga, usually yung mga outdoor videos ko may ingay. Baba na tayo. Perfect. Hindi na tayo sa may Trastevere. Ito yung train, no? Laki. Oo, diba? Ito pa parating. Nagulat ako nung una kasi ang laki niya. Tapos parang parang may second floor pa yan doon sa taas. So, diba? Tsaka guys, buti na lang may energy pa ako. Kasi 2:30 na ng hapon dito. Tapos gising na ako, alauna pa lang na madaling araw. That is correct. Hindi dahil sobrang excited ako. Okay. Medyo sira lang yung body clock ko kasi naka-night shift ako for like 3 weeks. So yung sleep-wake cycle ko medyo hindi pa nakakapag-adjust sa normal. At ngayon naka-leave na ako. So ngayon medyo inaantok-antok pa, pero hindi pwedeng matulog ng mahaba kasi nakabakasyon. So ilalaban natin yan. So check-in lang tayo. And then pahinga siguro mga konti, mga 1 hour, 1.5 hours. Tapos labas na ako, kakain and explore the area. Hindi pa ako sure kung pupunta na ako dun sa mismong sentro kasi may itinerary naman ako for tomorrow. Pero let's see kung saan ako madala ng mga pako later. Okay guys, nandito na tayo sa loob ng hotel. Ayan. Very simple lang naman yung hotel. And binigyan na nila ako ng code. Ayan. And as usual, kailangan mong magbayad ng city tax. So I think common ata siya sa mga hotels in Europe. Parang you have to pay the city tax on top of your reservation fee. Ayan. So the room is at 409. So kailangan ko lang i-enter yung code. Tama ba? Tingnan natin.
Tada! Let's see. Ayan po sa ating ilaw. Uy! Okay. This is nice, ah. Okay. Maliit lang siya, pero malinis. Oh, yung kastelo. Oh, meron kang telly, meron kang working table, meron kang hangers, you have a mirror. Okay. Toilet. Ah, okay. Nice. You have a shower. Ay, may sink. Huh? Okay. Okay, this is nice. Good na siya. So, I'll stay here for 5 nights. Ang binook ko ay 6 days and 5 nights. And I think I paid mga 580. So, mga kasama yung city tax, so nasa 600 pounds siya. So, kayo na mag-compute niyan. Pero malapit siya sa city center. 30 minutes lang from the airport. Tapos, nakita ko sa Google Maps, 30 minutes lang siya by bus papunta sa center mismo. Kasi yung mga tourist spots dun, most of them magkakalapit lang doon naman. And then, ito pala yung view. Oh. Ta-dang! Okay, so magsisettle muna ako and magpapahinga ng konti and later lalabas tayo and have some lunch kasi medyo nagugutom na rin ako. Ayan, fresh na ulit. So naka-idlip naman ako mga half an hour. So I think enough na yun for later. Wala naman akong concrete itinerary for today. Ang plano ko lang talaga is to explore the Trastevere area and then kung ano na lang maisipan din, yun na lang yung pupuntahan. So may nakita akong restaurant malapit dito, mga 6 to 9 minutes lang. I think doon na lang muna ako magle-late lunch. Anong oras ba? 4 p.m. na. So doon na lang magle-late lunch or early dinner. And then naisip ko pumunta sa may sentro sa Piazza Navona. Kasi naisip ko lang kasi Piazza Navona kasi isa siya sa mga landmark na feature sa book ni Dan Brown, which is Angels and Demons. So I'm not sure if you're familiar with it. Nabasa ko kasi siya nung college. Tumatak lang siya sa akin kasi maganda yung eksena dun sa novel. Kung wala kayong idea, is i-research nyo. Angels and Demons. Maganda siya. And this is the look. May fit check tayo, di ba? Ayan. Simple lang. Kasi 20 degrees outside lang naman. So, hindi naman umuulan. Hindi naman ganun kainitan. Sa London, so 5 degrees. Ayan. Kakalabas ko lang ng hotel, guys. Medyo mahangin pala. Although naka-microphone na ako. Di ba? Improving, may microphone. Pero hindi ko nadala yung wind filter. Yung parang medyo balahibo-balahibo. Hindi ko nadala yung wind filter. Naiwan ko sa may hotel. Pero sana okay lang yung audio. Although hindi naman consistent yung hangin. Pero alam mo yun, ramdam mo mahangin talaga. Tapos ito yung surrounding area ng Trastevere. Ayan. Parang a week before ako pumunta dito, nag-email ako sa kanila. Nagre-request ako ng outdoor view from the window kasi minsan kasi yung view ng window makikita mo building lang o kaya yung mismong facility lang din ng hotel, so parang hindi siya nakakaganda. Pero sabi naman nila, nag-reply sila, hindi daw nila mapapromise na may view yung window. Pero sabi ko, okay, sige. And then surprisingly kanina, 'di ba? Pagka-check-in, may okay naman yung view sa may hotel, which is good. Ayun, nandito na ako sa may restaurant. It's called
Papa Re Marconi. So mukha naman siyang Italian. It's a Italian restaurant, I assume. Croqueta. So saan ipakita eh. Because it's just me. Musok pa. Actually, last 12 na ng ating gabi sa Pinas. So, technically birthday ko na. Happy birthday sa akin. Nalala ko last year, ako din mag-isa sa Spain, sa Barcelona. First time ko lang din doon. Tapos kumakain lang din ako. Dinner. Pero okay din naman. Parang wala namang issue sa akin kumakain lang mag-isa. Nasanay na. Tsaka, yun yung carbonara, guys. Oh. May paano siya, may drama. Grabe, guys. Mukha siya masarap. Sabi, sarap. For dessert, ayun na siya. Tiramisu. Para pag small talk yung waiter sa akin kanina, medyo cute. Sabi ko birthday ko ngayon. Lande. Tapos nung dinala niya yung tiramisu, sabi niya, oh, your birthday cake. Pero guys, akala ko talaga ang tiramisu. Sorry, akala ko talaga Japanese siya. Tama ba? Hindi ba siya Japanese? Italian ba talaga siya? Kasi tunog Japanese kasi. Grabe, nabusog ako. Pero feeling ko ang dami kong kinain. I had carbonara, tapos croqueta, potato croqueta with mozzarella. Yun yung starter ko. And then I had tiramisu as dessert and glass of beer. So, ang dami kong kinain. Pero okay lang din naman. Parang 13 hours akong walang kinain. So, sulit na rin naman. So, feeling ko yun na yung meal ko for the day. Parang late lunch, early dinner na siya. And for everything, mga nasa 24 euros lang yung binayaran ko. So, okay na siya. Approve. Since maraming nakain ko, ewan ko baka ba naisip ko. Naisip ko na lang maglakad papuntang Piazza Navona. It's a 45-minute walk daw, sabi sa Google Maps. So, ilaban ko na lang yan. Since kumain tayo ng carbs at dessert ng sugar. So, feeling ko naman safe maglakad dito sa neighborhood na to. Tsaka mailaw. Ayun, hindi dodgy yung yung feel ng neighborhood. So tingin ko naman kahit medyo gabi na ako ng konti, safe pa rin naman. Tapos sabi yung mga buses naman daw hanggang midnight sila dito. So may access pa rin naman makauwi mamaya. Oh, ito yung background, likod. Oh. Diba? Kahit medyo kulang sa tulog, laban pa rin. Alam niyo, isa sa mga perks talaga ng paglalakad is libreng sightseeing na slower yung pace. Ha? Kasi pag may nakita kang maganda, pwede mo agad puntahan. Pero lakarin at tingnan ng malapitan. Gaya nito. Oh, meron palang simbahan dito. Not sure kung simbahan siya. Wait, mga simbahan nga. Oo, tama. Tapos meron din dito sa likod. Nakita ko doon sa may signage siya, parang 1700s siya tinayo. Yan. So may eskinita dito. So yung Piazza Navona, mamaya na ng konti. Kasi parang may maganda dito. Oh. So nung nakita ko maraming tao, nakichismis agad ako. So ganun meron. Ayun. Ang galing. Mga bar sa tres sa gilid. Matawa naman.
Tapos may mga shops din. Yung kinainan ko kanina, yung papare, approve siya. Masarap. Pero bukas, gusto ko man siyang balikan, pero gusto ko pang mag-try ng ibang restaurants bukas. Siguro yung pag nag-pizza ako sa ibang restaurant ko, try. Ang galing. Tapos napansin ko, guys, habang naglalakad ako, ang daming graffiti. Parang halos lahat ng buildings na nadaanan ko may graffiti. Magaya nitong isang to. Ayan. Oh, diba? Okay na. Pwede na akong bumalik papuntang Piazza Navona. Nakita ko na yung bandang dulo niya. Galing yung mga bars and restaurants sa gilid. Halos magkatapat. Ganun. Ay, may sasakyan sa likod. Oo. Ito, parang social to. So, lakad ulit tayo pumuntang Piazza Navona. Tapos, sa tapat pala ng Piazza Navona, I'm not sure kung sa tapat o basta malapit lang doon. Nandun na rin yung Pantheon. So, might as well puntahan ko na rin later. Para isang puntahan na lang. Hala, yung Tiber, River Tiber. Grabe naman. Ayun o. Oh, yung ganda. Ang ganda ng effect niya, oh. Yung may mga yung reflection ng ilaw sa water. Oh. Ito yung kabila. Hala, ang ganda. Sulit talaga. Sulit yung paglalakad. Ayan. Oh, di ba? Ganda. Yun nga lang, wala magpipicture ulit. Ganyan na lang. Ang galing. Live pasta making while you're having dinner. Anyways, ang galing. Nadaanan ko lang. Parang live na pasta making. Habang nagdi-dinner. O, diba? Wait, nasa na siya? Ayan na. Nakikita ko na. Malapit na. Ito na siya. Ito na. Nakikita ko na marami ng tao eh. So, feeling ko ito na yung Piazza Navona. Pero I'm expecting na maraming tao for sure. Kasi nga, maaga pa naman. Alas 6 pa lang. Okay. Diyan naman yan eh. Napitan natin syempre. Dati nung college ako, nababasa ko lang siya sa libro. Tapos napanood ko lang siya sa movie. Grabe naman. Kung hindi niyo pa napapanood, doon nababasa yung Angels and Demons. No. Basahin niyo, panoorin niyo. Yan. So, in a nutshell, kasi may fountain to. Now, dun sa movie kasi, may 4 na cardinals kasi na kinidnap ng assassin. Tapos, every hour, in-attempt silang patayin. Tapos, yung isa sa mga cardinals, in-attempt patayin dito. Kasi papatayin sila through earth, air, fire, water. So, yung water dito. Ayan. So, doon sa scene, tinapon siya dyan. Grabe naman! Wala, kinikilig ako. Grabe naman. Hindi pa Trevi Fountain yan, ha? Grabe naman po talaga. Grabe naman. Grabe, sobrang amazing na, guys. Ang ganda niya sa gabi.
Ang ganda yung sa gabi, grabe. Questa è stata la Roma, sai saber come la Roma. Siyempre, selfie. Sana meron akong makitang taga-picture. Magpakiusapan, maganda mag-picture. Successful tayo, guys. Meron tayong nakuhang taga-picture kanina. Approve naman yung mga, yung mga kuha niya. Tapos, pinicturean ko rin sila yung totoo. Ayan. Nandito pa rin ako sa may Piazza Navona, yung fountain niya. Ayan. So, gusto ko lang i-zoom yung yung mga statue. Ito yung favorite ko sa lahat eh. Ito. Ayan. Diba? Napaka-amazing niya. Grabe naman. Tapos sa mga gilid may mga restaurants. Tapos ito yung harap niya. Oh, diba? Tapos may simbahan sa likod. Grabe, sobrang ganda. Grabe. Na-miss ako. Ang ganda. Parang nawala bigla yung yung antok ko. Ang galing. Tapos, later naman, punta naman tayo ng Pantheon. Ayan, we-check. Kasi wala taga-picture. Ayan. Okay. Para-paraan. Buti na lang may magnet. Gamit ko yung magnet ng camera. So, kinabit ko siya sa may bakal. So, ito. Ayan. Kinabit ko lang siya dyan. O, diba? Resourceful. O, diba? Ayan. Umalis na tayo ng Piazza Navona. At nandito naman tayo sa may... Ayan. Pantheon. Grabe naman. Oh, Panchon. Oh. Iba itsura niya sa gabi nakikita ko yung mga stories kasi sa Instagram, siya daylight but this time ito iba yung niya, iba yung feels niya kapag gabi. Kasama yung mga lighting. Oh, di ba? Amazing! Sobrang saya naman. Very productive naman itong first day na to. Tapos may fountain din pala sa harap niya. Ito. Oh! Sorry. Tapos yung Pantheon ito nasa niya. Let's see. Selfie. Later. Ayan, ganyan na lang. Screenshot later. Hala, bukas yung Pantheon. I assume may bayad yung yung papasok nito, pero bukas yung pinto So, pwede natin silipin yung nasa loob. Zoom ko na lang yung camera. Ayun siya, Ang laki ng pinto niya. He walked back. I can see him over at the table. Oh, that's one? Yeah. Ang galing. Ganda. So, simbahan din pala siya. Parang simbahan. Tapos, wow. Oh my God. Ito yung loob ng Pantheon. Nasa loob tayo ng Pantheon. Grabe naman. Ito yung ceiling niya. Grabe naman. Tapos yung mga pillars niya.
Grabe, sobrang, wow! Grabe naman po, universe. Who would have thought? Makakatungtong ako dito. Grabe naman. Happy birthday sa akin. Ang ganda, ang ganding. Ito na yung labas. Okay. Okay. Last look at the Pantheon bago tayo malis. Grabe naman po. Alright guys, so I think that's it for today. I'm gonna wrap this up for now. Babalik na lang muna ako sa may Piazza Navona and I think doon muna ako tatambay for like half an hour before ako bumalik ng hotel. And tomorrow meron akong binook na photoshoot. Pilingera. So may photoshoot sa may Coliseum and then meron ding nakabook na tour. So I'm gonna film more videos for my next vlog. But for now, bye and see you next time.